Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, December 12, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Transport agencies nababahala sa pagdami ng mga insidente ng banggaan sa kalye ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Technical Working Group bubuuin para tugunan ang issue. Religious Group maghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dating hepe ng Mandaluyong Police, pinatawan ng contempt at ipinaaresto ng Kamara kaugnay sa drug war probe. Ilang senador kinekwestiyon ng pagtatanggal ng PhilHealth subsidies sa 2025 national budget. At sa showbiz, teaser ng Filipino adaptation ng Korean hit series na It's Okay to Not Be Okay, starring Ann Curtis at Joshua Garcia, inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umabot na sa mahigit 60,000 ang bilang ng road crashes ngayong taon at mahigit 300 naman ang nasawi. Kabilang sa madalas masangkot sa aksidente ay four-wheel vehicles at mga motorsiklo. Bumuo na ng working group ang iba't ibang transport agencies para sa kaligtasan sa kalsada, lalo na ngayong Kapaskuhan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Higit isang linggo bago magpasko, bukod sa tindi ng traffic, nakatutok din ang transport agency sa mga aksidente sa lansangan. Sa isang U-turn slot sa EDSA, binangga ng SUV sa sasakyan sa harap na siya namang umararo sa hanay ng mga motorsiklo. May ilang motorsiklo rin ang tila kamote riders. Gaya nito na bigla na lang sumingit sa isang bus. Sa 2024 partial data ng MMDA as of November, 62,723 na ang bilang na natalang road crashes. 86,000 ang kabuang natala noong 2023. Ang bilang ng fatalities o mga nasawi sa road crashes as of November 2024 ay pumalo na sa 332, kumpara yan sa 352 sa buong 2023. Masasabi natin na kung i-correlate mo siya sa number of crashes, alarming po yung increase ng namamatay sa road crashes compared sa data ng total crashes. Kaya pinulong na ng MMDA, Land Transportation Office o LTO at ilang ahensya ng gobyerno ang iba't ibang kinatawa ng transportation sector gaya ng Truckers Association at kumpanya ng mga motorcycle taxis. Nangunang four-wheel vehicles sa uri ng sasakyang nasasangkot sa road crash incidents na sinundan ng mga motorsiklo at truck. C5 Road ang pinaka-notorious pagdating sa truck-related road crash incidents sinundan ng Commonwealth Avenue at EDSA. Siguro yung condition ng road, medyo mabibilis pa yung mga sasakyan dyan. Tapos naandyan din po yung truck lane natin. Medyo madilim din po sa lugar. Sa ngayon, naglalagay kami ng solar street lights dyan para po mabawasan din yung aksidente, para pag lumiwanag yung daan. Ayon sa LTO, isa sa sanhi ng disgrasya partikular sa mga truck ay overloading at mga kalbong gulong. 40% of all the trucks at we inspected, may problema, isang problema na, worn out tires. Huwag po sana yung truck yung pinipenalize sa overloading kasi matagal na po namin position yan na doon pa lang po sa port, sa pier pa lang. Kapag kinikrane na yung container, nakikita naman nila yan kung overloaded. Sana po, wag na po nilang ipatong sa mga truck namin. Kasi kami po ang nagsasuffer Ipapatong nila sa truck namin. Paglabas namin, kami yung huhuliin. Sinisilip naman ng MMDA kung masyadong mahabang oras ng motorcycle taxi riders para lamang makakota sa arawang kita. Depensa ng motorcycle taxi companies, hindi sila nagkukulang sa palala sa riders na magkaroon ng sapat na pahinga at sumasailalim nila ito sa safety seminars. Sa mga near misses, accidents na nangyayari sa hanay ng mga bikers ng joyride, we tend to analyze it and integrate it to training at
inihahati din ito sa mga bikers. Bubuo ng technical working group ang LTO para isaayos ang mga gusot sa polisiya para sa road safety at roadworthiness ng mga sasakyan. Lalo't inaasahang sa susunod na linggo ay mas sisikip pa ang daloy ng trapiko dahil sa Christmas rush. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isang grupo mula sa religious sector ang maghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Pero ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, maaaring pagsamahin ang tatlong reklamo. Gayunpaman, aminado rin si Castro na magiging mahirap ang pagpasa sa impeachment sa natitirang 4 na session days ng Kamara. Gayunpaman, handa raw silang matransmit ito sa huling 3 araw. A group of religious people would file on next week. No, so that's why the first 2 impeachment that were filed a few days ago ay hindi pa siya tinatransmit, no, or sinisend sa office of the speaker kasi inaantay pa yung pangatlo. Tiniyak ng Department of Justice na mananatiling patas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga naunang mga banta ni Vice President Sara Duterte laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, kahit na hindi siya dumalo sa mga pagdinig. Bagamat nangihinayang mananatiling pantay ang pagtimbang ng Justice Department sa pag-evaluate ng kaso. Pero ayon sa ahensya, hindi sapat ang liham na ipinadala ng VP sa NBI dahil kailangan ang notaryadong affidavit para sa preliminary investigation. Tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan na ang Department of Justice po ay magiging patas at matuwid sa kanilang evaluation kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Tignan niyo po ang reforma ng Department of Justice sa loob ng 2 taon higit. Lahat po ay nakasentro sa karapatang pantao, primacy of human rights, and observance of the rule of law. Walang namataang bagyo o namumuong sama ng panahon sa ngayon pero ilang bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng pag-uulan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, swerte ang maliwalas na panahon ang maasahan sa Metro Manila at Visayas pero kabaligtaran naman yan sa Northern at Central Luzon na makararanas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan dulot naman ng Northeast Monsoon o amihan. Umiiral din ang easterlies na may dalang ulan sa Bicol at Quezon habang kalat-kalat na pag-uulan naman na may kasamang kidlat at kulog ang mararanasan ng Mindanao maging Palawan. Dahil naman po yan sa Intertropical Convergence Zone o ICTZ. Doble ingat po sa ating mga kababayan, lalo na yung nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar dahil yung mga pag-ulan na ating inaasahan na dala nitong ITZZ ay posible pong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinatawan ng contempt at ipinaaresto na ang dating police chief ng Mandaluyong na si Hector Grijaldo dahil sa hindi pa rin pagsipot sa hearing ng Kamara ukol sa war on drugs. Pero ayon sa mga kongresista, tuloy ang pagdinig at umaasang makapaglalabas na ng summary bago matapos ang taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Okay. Thank you. Maraming salamat. No show pa rin sa ika-13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara ang dating chief of police ng Mandaluyong dahil sa medical condition. Nais malinawan ng mga mambabatas ukol sa kanyang naging testimonya sa Senado na pinilit lamang umano siyang kumpirmahin ang mga pahayag ni retired Police Colonel Ruhina Garma sa pagdinig ng Quadcom ukol sa reward system ng war on drugs. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom and pero sa Senate, wala naman siyang rotator cuff syndrome. One day post-operatively, he underwent physiotherapy bedside po, sir. On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition na baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang
attending physician. Dahil dito, napuno na ang mga mambabatas at pinatawan na si Grijaldo ng contempt order at ipinapatawag din ang attending physician niya sa susunod na hearing. Kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure. Tugon naman ng mga kongresista sa mga hinahaluan ng kulay ang ginagawa nilang pagdinig. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Ayon sa mga kongresista, dahil sa Quadcom hearings, nalantad ang kaugnayan umano ng illegal na droga sa mga pogo at kriminalidad noong Duterte administration. Maganda naman yung kinalabasan, nakita yung mga interrelationship nitong mga issue sa drugs, sa pogo, at saka yung accountability ng mga involved. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban. Umaasa ang mga kongresista na bago matapos ang taon ay makapaglalabas na ng summary ang komite ukol sa accountability ng Duterte administration sa drug war. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, kapapasok na balita ngayong gabi, inaangat na ng House Quad Committee ang contempt orders para kina Cassandra Leong, Tony Yang at maging sa dating Bamban Mayor Alice Go, na ngayon ay nakadetina sa Pasig City Jail. Maging ang contempt order kay Police Major Leo Laraga. Ito raw ay in the spirit of Christmas. Isang araw matapos ratipikahan sa Senado ang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 budget, inirehistro ni Senator Pia Cayetano ang pagtutol sa pagtatanggal ng PhilHealth subsidy sa naturang pondo. Ganito rin ang saloobin ni Senators Bongo at Liza Hontiveros. Narito ang ating balitang A to Z. Kinikwestiyon ng ilang senador ang pagtatanggal ng PhilHealth subsidy sa 2025 national budget. Sa Bicameral Conference Committee report kasi ng Pambansang Pondo, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe at Senate President Francis Cheese Escudero na kailangan munang gamitin ng PhilHealth ang kanilang reserbang pondo. 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74. Para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo, sa totoo lang. Pero para kay Senator Bongo, bagamat may reserba pang pondo ang State Insurance Company, dapat pa rin itong paglaanan ng pondo para sa susunod na taon. While we acknowledge that PhilHealth has still billions in reserve funds, sabi nila 500 billion, wag naman zero budget. Ito rin ang pananaw ni Senators Riza Hontiveros at Pia Cayetano. Ayon pa kay Cayetano, ang zero PhilHealth subsidy budget ay labag sa sin tax law. Sa batas kasi, ang makokolektang buwis mula sa mga tobacco products, alcohol at sugar-added drinks ay dapat mapunta sa pag-implementa ng universal health care. Kaya ang tanong, saan nga ba mapupunta ang pondong nakalaan dapat sa PhilHealth? Dapat sana kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana ay mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta. Sa pahayag, sinabi ng PhilHealth na kukunin nila ang pagbabayad ng mga benepisyo mula sa reserba o hindi pa nagamit na pondo. Sa kabila naman ng mga katanungan ng ilang senador, niratipikahan na ang Bicameral Conference Report at nakatakdang ipadala sa Pangulo. At ayon sa Malacanang, inaasahang mapipirmahan ito bago magpasko.
Pinangunahan ni Senator Joel Villanueva ang pamamahagi ng gamot sa nasa 1,280 na pasyente mula sa siyam na bayan ng Bulacan nitong araw, kabilang sa mga nakatanggap ng mga deresetang gamot. Sa Johnny Villanueva Sports Complex sa Bukawi ay ang mga pasyenteng may hypertension, diabetes at chronic kidney disease. Ang inisyatibo na pinondohan ng 9 million pesos mula sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients sa program ng Department of Health ay nagbibigay rin ng laboratory procedure at isang buwang supply ng gamot para sa mga pasyente. Kasama ni Senator Villanueva sa pamamahagi sina Obando Mayor Ding Valeda, Bukawi Vice Mayor Sherwin Tuna at iba pang opisyal ng DOH at Department of Budget and Management. Susunod, COMELEC hindi raw makikialam sa kasong kanselasyon ng kandidatura ni Marikina Mayor Marcy Chodoro sa 1st District ng lungsod. Pero Chodoro, kumbinsidong may politika umano sa desisyon ng kanselasyon ng kanyang kandidatura. At Jacqueline Jose, Carlos Yulo, pasok sa Google Top Search 2024. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa kabila ng mga napapaulat na nakabalik na ang ilang residente sa kanilang mga tahanan, nilinaw ng Office of Civil Defense Central Visayas na bawal pa rin ang mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Canlaon City, Negros Oriental. Kaya naman, bantay sarado ang Philippine National Police sa lugar. Pinapayagan lamang kumuha ng gamit sa bahay ang mga residente gamit ang pass, pero kailangan nilang umalis agad. Bagamat minimal na ang ashfall dahil sa direksyon ng hangin papalayo ng lungsod, patuloy ang pamamahagi ng Department of Health ng face mask at medical assistance para sa mga apektadong residente. Dagdag pa ng otoridad, walang ayudang ipapamahagi sa mga nasa loob ng danger zone at kinakailangang lumabas muna ang mga residente bago makatanggap ng tulong. Nakikita ko po doon yung mga iba na sinasabing mga pinauuwi, kasi malayo na talaga sila. Lagpas na sila doon sa 6-kilometer radius. Siguro natamaan ng konting ashfall, pero dahil wala na doon sa area nila, kaya bumabalik. Pero within the 6-kilometer radius, wala po tayong pinababalik. Na-detect ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang bagong strain ng bird flu o avian influenza sa isang duck farm sa Talisay, Camarines Norte. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ito ang unang kaso ng H5N2 strain sa bansa. Pero mas mild raw at hindi gaano nakakahawa sa tao ang H5N2 kumpara sa H5N1. Naitala ang 2 aktibong kaso ng H5N2 sa Pandi, Bulacan at sa Talisay, Camarines Norte. Gayunpaman, mabilis daw kontrolin ng bird flu gamit ang biosecurity measures, quarantine protocols at deklarasyon ng bird flu-free zones. Wala ring inaasahang epekto ito sa presyo ng manok at itlog ngayong holiday season. Gayunpaman, paalala ng DA, lutuin ng maigi ang manok maging ang baboy para mamatay ang anumang virus at iwasan ang pagkain ng hilaw o kulang sa luto na karne. Yung common na tumatama is H5N1. If you will research yung H5N1 ay mas virulent at mas mas makalat kumpara dito sa H5N2. And less likely to be transmitted sa humans yung H5N2. Higit 1 milyong guro at non-teaching personnel ng Department of Education ang makikinabang sa 2,000 pisong dagdag sa Service Recognition Incentive ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala pang eksaktong petsa ng pamamahagi, ngunit tiniyak ng ahensya na mararamdaman ito ng marami bago magpasko. Samantala, humiling naman ang DepEd ng moratorium sa loan payments ng mga empleyado, lalo na yung mga naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Ang laking bagay dahil Pasko na po at saka ilang araw na lang Pasko na. So I think ang gusto ng ating mahal na Pangulo maramdaman ng ating mga guro yon at ang kanilang mga pamilya.
Hindi makikialam ang liderato ng COMELEC sa magiging deliberasyon ng on-bank hinggil sa kanselasyon ng kandidatura ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro bilang representative ng unang distrito ng lungsod. Yan ay sa oras na umapela ang alkalde matapos ang alegasyon ng misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ang inyo pong lingkod ay mag-i-inhibit sa kasong yan. Gusto ko po sabihin na ganito kaaga pa lang sapagkat kliyente ko po dati yung dalawang naglalaban sa posisyon doon. Agad na nilinaw ng liderato ng Commission on Elections na hindi ito sasali sa pagtalakay ng kaso hinggil sa kanselasyon ng kandidatura ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro na tumatakbo bilang kinatawan ng Marikina City 1st District. Minarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate and therefore yung 6 na miyembro ng komisyon ang magpa-participate lamang. Kinansela ng COMELEC 1st Division ang candidacy ni Chodoro dahil sa umunoy misrepresentation ng residency sa inihain niyang Certificate of Candidacy. Hindi umano napatunayan ni Chodoro na residente nga siya ng District 1, gayong sa Barangay Tumana, Marikina siya naninirahan na bahagi ng District 2. Pag sinabing residence sa batas, ang ibig sabihin po niyan domicile. O sa panahon kung saan ka o lugar kung saan ka merong permanent intention to reside. Hindi lang yung residence kasi yung residence nag-aaral ka, dito ka nag-aaral sa Maynila, so pwede kang may residence dito. Yung domicile, lagi kang babalik doon sa lugar na yan. Maaaring wala kang ang bahay maaaring nangungupahan ka lamang. Kaya naman ang plano ni Chodoro, umapela sa loob ng 5 araw. Anya, hindi pa naman final at executory ang desisyon ng NBank, bagay na kinumpirma ng COMELEC. Hanggat hindi pinal ang desisyon ng COMELEC NBank, hanggat may motion for reconsideration, ay hindi tatanggalin, hindi maaalis ang pangalan ng isang kandidato sa listahan at therefore depende yan kung kailan madidesisyonan dahil nga ang printing ng balota namin magsisimula exactly January 6 at all costs. Sa gitna nito, kinondena ni Chodoro ang desisyon at sinabing may bahid umano ng politika ang ginawang hakbang. Ngunit paninindigan ng COMELEC ang pagkakasunod-sunod ng proseso. Yun po ay personal na opinion ng ating kagalang-galang na mayor, pero sana po maintindihan ng lahat. No choice naman po ang COMELEC kung hindi desisyonan ang ganyang klaseng kaso. At sana po mabasa nila yung mismong decision. Kayo po mismo ay hahanga doon sa extensiveness, sa mismong lalim at clarity ng discussion ng division. Naitulak ang kanselasyon matapos aprobahan ng NBank ang sanib puwersang petisyong inihain nitong Oktubre ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel at 4 na iba pang makakatunggali ni Chodoro. Matatandaan namang 2007 hanggang 2015 na nilbihan si Chodoro bilang kinatawan ng Marikina 1st District. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Isinapinal na ng Commission on Elections ang listahan ng mga individual na kakandidato sa pagkasenador para sa darating na halalan. Mula sa halos 200 na naghain ng kandidatura, inirekomenda ng COMELEC Law Department ang 66 na pinakaangkop na senatorial aspirants. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala umanong natanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema hinggil sa mga nag-apela na maisama sa opisyal na listahan. Gayunpaman, sakaling may matanggap na TRO mula Korte Suprema, agad na ihihiwalay ang pangalan ng mga ito mula sa opisyal na listahan. Final na yon, 66 ang kandidato for the Senate. Wala tayong nakuhang restraining order, wala pong na-issue TRO ang Supreme Court sa 117 na dinisqualify ng COMELEC o dineclare ng COMELEC na nuisance. So 66 lang po talaga. Good news naman, mahigit 68,000 persons deprived of liberty o PDL sa buong Pilipinas ang makakaboto sa darating na 2025 midterm elections. Kasunod ito ng kasunduang nilagdaan ng COMELEC, Bureau of Corrections, Bureau of Jail Management and Penology at Public Attorney's Office para tiyaking maipatutupad ang karapatang bumoto ng mga bilanggo anuman ang kanilang sentensya. Halos 100 PDLs ang ihahatid sa kanilang polling precincts, habang ang iba naman iboboto sa special precincts sa loob ng kanilang kulungan. So yung nakaapila halimbawa sa mas mataas na korte, entitled pa rin silang makaboto sapagkat mas may malawak na prinsipyo kasi sa saligang batas, yung presumption of
innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Hinihimok ni Maritime Security Expert Ray Powell si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpakita ng lakas at palakasin pa ang pagpapatrolya sa harap ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Powell, bagamat tama ang prinsipyo ni Marcos sa isyu ng teritoryo, hindi raw ito sapat para galangin ng China. Kamakailan, tinutulan ng Pangulo ang suhestong mag-deploy ng Philippine Navy warships sa kabilayan ng water cannon at laser attacks ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas. China will interpret such a stance as a sign of weakness. So I do think it's important that the president continue to, sort of project strength as well as his principles. Mga ka-A-to-Z, ito rin ba ang mga sinearch nyo sa Google? Inalabas na nga ngayong araw ngayong December 11 ng Google ang listahan ng top trending searches ng mga Pilipino para sa taong 2024. Pasok sa top 10 ang yumawong aktres na si Jacqueline Jose. Nasa ikalawang pwesto naman ang aktres matapos pumanaw noong Marso. Habang nasa ika-4 na pwesto ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na naging usap-usapan dahil sa pagkapanalo niya sa Paris Olympics 2024 at kontrobersiyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Nanguna sa listahan ng mga sinesearch online ang salitang heat wave, habang kabilang din ang mga salitang inside out, climate change, character AI, Liam Payne, AI detector at Gemini. Sa aming pagbabalik, teaser ng Netflix series na It's Okay to Not Be Okay ni Ann Curtis at Joshua Garcia inilabas na. At Selena Gomez engaged na sa record producer na si Benny Blanco. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inilabas na ang official teaser ng It's Okay to Not Be Okay, ang pinaka-aabangang Filipino adaptation ng Korean series na pagbibidahan ni Ann Curtis at Joshua Garcia. Samantala, Selena Gomez engaged na sa record producer na si Benny Blanco. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. I've heard that pickup line so many times. Gusto talaga kita makita. Bakit? Love, healing, and a little bit chaos coming your way. Yan ang pasabog ng Star Creative sa social media. Kasabay ng paglabas ng teaser para sa It's Okay to Not Be Okay, ang Pinoy adaptation ng hit K-drama directed by May Cruz Alviar. Tampok dito sina Ann Curtis bilang Emilia o Mia Hernandez, isang children's book author na may antisocial personality disorder, Joshua Garcia bilang Patrick, at Carlo Aquino bilang Matthew, ang kapatid ni Patrick. Ipinasilip ang unang maiinit na engkwentro ng mga karakter at sari-saring emosyon na lente ng serye. Pinagbibidahan ang orihinal na It's Okay to Not Be Okay ni na Soo Ye-ji at Kim Soo-yoon na hinangaan sa buong mundo. Wala pang tiyak na petsa ng pagpapalabas nito sa Netflix sa Pilipinas sa 2025. Kaya naman, abangan! Samantala, from Chika Abroad, engaged na ang pop superstar na si Selena Gomez sa record producer na si Benny Blanco. Flinex ni Selena ang kanyang engagement ring sa Instagram, kasama ang caption na Forever Begins Now. Sinagot ito ng kilig na comment ng kanyang fiancé na, "Hey, that's my wife." Agaw pansin ang makapigil hiningang moment ang kanilang proposal at ang diamond ring na talaga namang napakaganda. Congratulations, Selena at Benny! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa isang Labor politician na si David Miliband. Ang sabi niya, kailangang maniwala kang sa pamamagitan ng politika. Nababago ang lipunan sa usaping panlipunan, pang-ekonomiya, at pang-politika. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Believe it or not! 13 days na lang po bago ang Pasko. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.